Ligaya's POV. Kinabukasan maaga ulit ako naganda para sa unang araw ko sa trabaho. Gaya nga ng sabi ni baklang HR kahapon, hindi ako pa pwedeng malate. Nauna ulit ako ng gising. Gusto ko laging mauna para ako makapaghanda at makapagluto ng agahan namin. Kahit malit na bagay, at least may naitutulong ako sa pagtira ko rito, sa bahay nila auntie. Kinakabang pumasok ako sa opisina ni baklang HR na napag-alaman kong tinatawag na Sir Maximo o Ma'am Maxine dito sa Montelibano Marketing, ang kumpanyang pinag-applyan ko ng trabaho. Bumungad ulit sa akin ang nakataas kilid na pagmumukha niya. "Good morning, sir." Bati ko sa kanya at saka yumuko ng kaunti para dagdag pakita ng pagrespeto. Mahirap na't mabaguhan ulit. Ayoko na ng part 2. Ano maganda sa umaga? Kung iyang maladyos ang pagmumukha mong bubungad sa akin? Mataray na tanong niya. Sabi ko nga may part 2 eh. Kinuha niya ang isang papeles na nakapatong sa kanyang lamesa, tsaka ito nilahad sa akin. "Pirmahan mo yan, bilisan mo. Naimbyan na ulit ako sa mukha mo eh. Pagkatapos mo dyan, pumunta ka sa 5th floor. Nandun na maintenance. Yun ang magiging quarter mo kasama ang ibang janitress at janitors. Doon ka kukuha ng mga gagamitin mo sa paglilinis ng opisina ni Sir Cart. Nasa top floor ang opisina niya. Buong top floor kaya expect mo nang matatagalan ka sa paglilinis doon. Nasa 19th floor ang sekretary niya. Dumaan ka rin doon. Magpakilala ka bilang janitress ng floor ni Sir at tanungin mo kung ilang oras ang out ni Sir Cart para makapaglinis ka ulit. 2 beses sa isang araw ka maglilinis doon." Paliwanag niya pa sa akin. Lumapit naman agad ako sa kanya para mapirmahan iyong kontrata. Hindi na ako nag-abalang basahin pa kung ano man ang nakasulat doon. Ayoko magtagal dito sa loob na sasama ng tingin ni baklang HR. Pagkatapos kong pirmahan, agad ko itong ibinalik sa kanya. "Ito na po, sir." "Boba? Sabi ko sa'yo, ma'am." "Hindi, sir. Pinapainit mo na naman lalong ulo ko. My God!" Hysterical na sabi nito. Feeling ko kapag nagtagal pa ako lalo rito, isasabunutan na niya ako. "Ay, sorry po, ma'am. Nakalimutan ko po eh, ang gwapo mo kasi. Crush na tuloy kita." Sabi ko sabay takbo palabas ng opisina niya. "What the? Yuck! Kadiri ka! Pweh!" Narinig ko pang sabi nito bago ko tuluyan nakalabas. Napahalakak ako dahil doon. Namumuro ka ng bakla ka. Kala mo ah? Umakit na ako papuntang 5th floor para makakuha ng gagamitin ko sa paglilinis. Nang nakarating ako sa 5th floor, ay agad kong hinanap ang maintenance quarter. May nakasalubong ako isa ring janitress. Nakasuot ito ng itim na t-shirt na may nakasulat sa bandang dibdib niya na maintenance. "Saan po rito pwedeng kumuha ng mga panglinis?" Tanong ko sa kanya. "Ah, hatid na lang kita roon. Ikaw ba yung bagong hire na janitress?" Tanong niya na ikinatango ko. Naglakad kami papunta sa kulasan ng stockroom. "Oo, ako nga." "Naku, ang swerte mo na medyo malas." Nakangiwing wika niya na kinakunot ng buo ko. "Swerte na malas? May ganun ba? Bakit naman?" Medyo weird ang reaksyon niya kaya mas lalo ko nagtaka sa sinabi niyang swerte na malas. "Ang swerte mo kasi lagi mong makikita ang kagwapuhan ni Sir Cart." Bakas ang kilig sa kanyang boses nang sabihin niya iyon. Ganun ba kagwapo yung Sir Cart na yan para mabaliw ng ganito ang mga empleyado niya? O tapos, bakit naman malas? Malas kasi bugnutin yon. Isang maling galaw mo, bubugahan ka ng apoy nun. Nakangiwi niyang saad. Kanina kilig ng hilig, tapos ngayon may pangiwi-ngiwi pa? Weirdo! May pinagmanahan pala si baklang HR. Bulong ko. Ngunit hindi ko inaasahan na maririnig yun ng kasama ko at nanlaki na lang ang mata nang bumunghalit siya ng tawa. "Yung nag-interview sa'yo? Naku, isa pa yan. Siya ang pinakabaliw kay Sir Cart. To the 9th level ang papagpapansin yan." Mukha nga. Halatang baliw na baliw ang baklang iyon kay Sir. Utusan mo naman ako kahapon na kapag naghubad si Sir, picturean ko daw yung abs. Dapat maayos sa atin, hindi blurred. Ang manyak ng baklang yun ah. Demanding pa. Kakagigil. "Ah, oo. Nahalata ko nga kahapon." Nung nag-a-apply ako, pagdating nga namin sa loob ng stockroom, tinuro niya sa akin kung saan nakalagay ang iba't ibang gamit sa paglilinis. Kumuha naman ako ng cart para lagyan ng gagamitin ko sa paglilinis sa opisina ng boss.
Pagkatapos ay lumabas na kaming dalawa para magpunta sa kani-kaniyang assigned area. Sa top floor ang sayo. Ang lawak na nilinisan mo. Kakapagod yan. Solo mo pa ang area na yun. Pumasok na kami sa loob ng elevator. Oo nga pero okay lang. Kakayanin pa rin. Iba talaga kapag sobrang nangangailangan. Kahit mahirap at trabaho basta maayos ang pasweldo, susubukin talaga. Saad ko. Oo nga, teka. Di ba pala ako nagpapakilala sa'yo? Ako nga pala si Leslie. Naglahad siya ng kamay sa akin. Ako si Ligaya. Ngumiti ako sa kanya bago ko inabot ang kanyang kamay. Tumunog ng elevator, tanda na nasa assigned floor na kami ni Leslie. 8th floor pala siya naka-assign. Kaya pagbukas ang pinong elevator, agad siyang nagpaalam sa akin. Ligaya, magkita na lang tayo sa quarter mamaya Mauna na ako sa'yo. Tumango ako sa kanya bago siya tuluyang lumabas ng elevator. Naiwan ako mag-isa sa loob ng elevator. Pagdating ko sa 19th floor, agad akong hinanap ang table ng sekretary ni Sir Cart dahil iyon ang bili ng baklang HR sa akin kanina. Tatanungin ko kung anong oras ng out ni Sir para alam ko kung anong oras ako babalik sa top floor para makapaglinis ulit. May napansin akong payat na babaeng nakapwesto sa isang pahabang lamesa. May nakatatak doon na Office of the Secretary kaya agad akong lumapit doon. Magandang umaga po. Ako nga po pala yung naka-assign na maglilinis po sa opisina ni Sir Cart. Bungad ko. Good morning din. Sige. Wala pa naman si Sir sa opisina niya. Pwede ka nang pumunta doon. Mamayang 9 AM pang dating niya. Tumango naman ako sa sinabi niya. Anong oras po ang out ni Sir? Sabi po kasi sa HR, itanong ko raw po. Para alam ko daw po kung anong oras ako makakabalik para po makapaglinis ako ulit. Depende po. Wala po kasing exact na oras ang out niya. Minsan maaga pong umaalis. Minsan late na. At minsan naman po dito na siya natutulog, lalo na kapag marami siyang papeles na kailangan basahin at pirmahan. May sariling kwarto naman siya sa itaas kaya buong top floor ay para lamang kay Sir Cart. Tatawag lang siya sa head ng maintenance kung magpapalinis siya ng opisina niya bago ka mag-out. Nagpasalamat ako sa kanya, tsaka nagpaalam para pumunta na sa itaas at makapagsimula na maglinis. Nang makarating nga ako sa top floor, namangha ako sa aking nakita. Ang lawak at ang ganda ng pagkakaayos ng mga gamit dito sa loob. Paglabas pa lamang ng elevator, bumungad kagad ang waiting area, sakaling may appointment man ng kusino kay Sir. Sa gitna may malaking wooden door na may nakalagay na Office of the CEO. Malaki ito. Halatang mas malawak pa ang nasa loob kaysa sa labas. Sinubukan kong pumasok sa loob ng opisina ni Sir. Hindi nakalak ang pinto. Siguro ay napakadaling pumasok sa loob ng opisina ni Sir. Ang naglilinis o di kaya ay ang sekretary ni Sir. Kung namangha ako sa labas pa lamang, mas namangha pa ako sa loob ng opisina ni Sir. White at black ang team ng color sa loob. May malaking wooden table sa gitna ng opisina. May nakapatong sa table, laptop na may tatak na apple. Halatang mamahalin. May ilang papeles nga din na nakapatong dito. Sa likod, isang ceiling to floor na glass wall. Tanaw ang buong lugar dito. Sobrang refreshing ang makikita mo sa loob ng opisina ni Sir Cart at hindi masakit sa mata ang kulay nito. Sa harap ng office table may isang malaking gray na sofa at isang glass center table. Inikot ko ang paningin ko sa loob. Nakita ko may isang pahaba na panglimahang tao na dining table sa bandang kanan ng opisina. May dalawang pinto rin doon. Siguro isa doon ay ang sinasabing personal na kwarto ni Sir at ang isa naman ay baka personal na kusina. Nagsimula na ako maglinis matapos kong suriin ang loob ng opisina. Inuna kong linisan ang bandang office table ni Sir. Ang sunod kong nilinis ay ang glass wall. Ginamitan ko ito ng wiper na panglinis ng salamin. Pumatong ako sa dala kong portable staircase para maabot ang nasa bandang itaas ng glass wall. Habang naglilinis ako, hindi ko na iwasang kumanta at umintayog kasama iyon. Mas maganda ang ganito para ma-enjoy ko ang paglilinis. Wala pa naman si Sir kaya gora. Ang gugma ko kanimo. Murag tambutso aso-aso. Napakembot ako sa kanta kong yon. Ginagaya ko yung stepping sa TikTok na nauuso ngayon. TikTokers to si Ligaya Charot. What the heck? Nanlaki ang mata ko. Namigmig lang nagsalita sa aking likuran. Nilingon ko naman kaagad kung sino iyon.
Sa sobrang gulat, hindi ko naiwasang madulas ang paa ko sa inaapakan kong portable staircase dahil lang nahulog ako sa carpeted floor ng opisina. Aray! You! Napangat ang tingin ko sa kanya. Ikaw si Sir Cart? Tinaasan lang ako nito ng kilay at bigla nagtataka sa tanong ko. Obviously. Baka sa pagkasarkasik sa kanyang boses. Lintik, gwapo gid man gali. Kaya naman pala baliw na baliw ang mga empleyado rito eh. Tama nga sila. Gwapo nga. Dahil kahit ako medyo hinarot ko rin to nung una ko siya nakita eh. Medyo lang. Medyo. Small world, Miss Saw and Girl, ha? Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Hanggang sa unti-unti nabuo ang ngisi sa kanyang labi na ikinapula ng aking mukha. Kalahuya, tangna, visit na Saw and Girl yan. Pahamak na panty. Napatayo agad ako na ma-realize kong posisyon ko sa pagkakahulog ko kanina sa portable staircase. Napadaing ako sa sakit na isang balakang. Hayop! Mukhang iika-ika ako maglalakad dito mamaya pag uwi ko ah. So, you're the new janitress? Nabaling ako sa kanya ng tingin. Obviously, napaikot ang mata ko sa kanya. Linti, kahit boss kita babarahin kita. Wala akong pake kung crush kita. Ti ano gid kung gwapo ka. Di ko man iya makaon kung gwapo mo. Are you mimicking me, Miss Soen, ang brand ng panty girl? Nagtagis ang bagang ko sa sinabi niya. Teka, kanina pa to ah. Kanina pa Soen ang Soen. Ngayon kompleto na. Soen ang brand ng panty girl na? Ginagago yata ako nito. Hoy, grabe na gid ng imo ah. Itinuro ko siya gamit ang hawak kong wiper. Ha? Kunot noong tanong niya sa akin. Ayan, bahala ka riyan sa buhay mo. Hindi mo ako madadala sa kagapuhan mong bugnutin ka. Hambog-hambog kaw, daw angay kakaalpot. Kainiti mo, tipunggol kaw, isa dulang gidha. Las dulang gidha ipamahamal ko gid mo si mo panty ko. Buisit. Gigil na sigaw ko sa kanya. Bahala kang umintindi niyan. What the heck? Alien ka ba? Ambot sa imo, alpot ikaw. Padabag kong kinuha ang mga ginamit kong mga panlinis, kusina, at lumabas na ng opisina niya. Ma-walk out ko. Linti. Suin. Itsura niya suin. Sa lubong ang kilay akong bumalik sa maintenance quarter. Naabutan kong maiilang kasamahan kong janitress at janitor din ang nakatambay sa loob. Tapos sa siguro sila maglinis sa assigned area nila. Hi, ikaw yung bagong janitress? Bati sa akin ng lalaking nakaupo sa may pulang sofa dito sa quarter. Tumango ako sa tanong niya at saka ngumiti ng marahan. Wala talaga ako sa mood ngayon. Hindi ko trip makipag-usap. Teka, ba't parang nakabusangot yung mukha mo? First day, bad trip ka? Nahawa ka ba kay sir? Nagtawaran ng iilang kasama namin sa loob. Baka nga nahawa ni Sir Cart. Nakita ko kanina papasok sa private lift niya. Bad trip din ang mukha. Natatawang sagot ng babaeng kumakain ng lollipop habang nakatayo sa gilid na sa tingin ko ay isang locker kung saan nakalagay ang mga uniforms ng mga janitress at janitor. Baka nga nahawaan niya ako. Siya rin kasi ang may kasalanan kaya bad trip ako eh. Naglakad ako papasok sa stockroom para ibalik ang mga ginamit kong panlinis. So, kamusta ang unang paglilinis mo sa opisina ni Sir Cart, Ligaya? Talong ni Leslie. Habang nakaupo kaming dalawa sa sahig dito sa may sala ng maintenance quarter. Tahimik dito sa loob dahil ang iba ay natutulog na. Kami lang ni Leslie ang hindi pa. Ayun, nagkasagutan kami. Simpleng sagot ko habang umunguya ng bubblegum. What? Nagkasagutan? Buti hindi ka sinisante. Bakit naman ako sisisantihin ngayon? Siya ngayon ang iinis sa akin eh. Kahit gwapo siya, hindi ko siya aatrasan no? Huwag niya lang ako lalandain dahil hindi ako marupok. Slight lang, mga 1/4. Isang halakak ang kumawala sa bibig ni Leslie. Sira ka ba? Sana hindi mo na pinatulan. Boss mo yon sis. Ano ka ba? First day mo, bad shot ka na niyan. Ano naman ngayon? Hindi porke boss siya, may karapatan na siyang inisin ako. Aba, hindi ako pinanganak ng nanay ko. Para lang inisin niya, no? Baka anakan niya po pwede pa. Charot! Ay sus, baka nagpapakit lang yan si sir sa'yo. Mahulog ka. Sinundot niya ang tagiliran ko. Anong mahulog-hulog ka dyan? Ako? Mahuhulog sa mahangin na bugnutin na yon? Never! Hindi ako marupok. Slight lang. Muli tumawa siya. Talaga lang ah.
Anyway, single yang si sir. Pwede mong landiin. Nagpanteg-anteg ako sa narinig. Single? Ano naman ngayon? Pero wait, sino bang expert mang akit dito? Papaturo ako. Talaga? Single? Seryoso ka? Napaharap pa ako sa kanya. Huli ka, Balbon. Napa-facepalm ako sa sinabi niya hanggang sa muli. Ulit siyang tumawa. Ay, crush mo si Sir no? Kunwari ka pang naiinis kay Sir Cart ha? Tukso pa niya sa akin. Buisit, yan kasi masyado kang slight maharot. Hoy, hindi ah. Nagtatanong naman ako kung ano. Na ano? Na ano? Totoo bang single siya? Ganun? Tama. Tama. Hindi kasi kapanipaniwala eh. Sa mukha niyang napakababaero. Single? Naku, scam yan. Scam. Scam what? Me? Babaero? Sabay kaming napalingon ni Leslie sa aming likuran. At tila na pa ako na lamang kami sa kinaupuan naming dalawa nang nakilala namin kung kaninong boses iyon. May lahi yatang kabot ito. Bigla-biglang sumusulpot eh. Sir, napadalaw po kayo? Natatarantang bati ni Leslie kay Sir Cart. Kanina pa ako tawag ng tawag sa telepono nyo rito sa maintenance pero walang sumasagot. Tapos itong naabutan ko. Tulog pala kaya walang sumasagot. May gising nga pero pinagchichismisa naman ako. Enjoying yourself talking behind my back, ladies? Patay kang bata ka. Bye-bye ka na yata sa trabaho mo, Ligaya. Unang araw mo pa, sobrang budget ka na sa boss mo. Nako naman, Ligaya. Sorry po, Sir Cart. Hindi na po mauulit. Si Leslie. Habang ako, nanatili lang akong tahimik at takayoko. Natatakot ako magsalita dahil baka masigawan niya ako. Alam ko narinig niyang lahat ng pinagsasabi ko kanina. Gusto ko maiyak. And what, miss? Scam? Yung relationship status ko, scam? Babaero? Paano man nasabi, miss whoever you are? Manguhula ka ba? Napaangat ako ng tingin at napansin. Anak angat yung kilay. King ina. Wala ako masagot mga kasimanwa. Ayan kasi, yung bunganga mong mala machine gun, hindi mo makontrol, Ligaya. Sorry, sir. Nasabi ko na lamang. Ano ba kasi ang dapat kong sabihin? Sorry lang talaga yung naisip ko eh. Sorry? No, I don't accept sorry. For your punishment. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Punishment? Anong punishment yan? Sa bahay mo ako pagsisilbihan for 1 month. No buts. Saad nito bago nag-walk out. No buts. Sa bahay mo ako magsisilbihan for 1 month. No buts. Ano raw? Hindi talaga ako makaget over sa punishment niya. Napapikit ako ng mariin ng pumalirit si Leslie. Ang swerte mo, girl. Nabalik ako sa realidad dahil sa tinis ng boses ni Leslie. Kurutin mo ko, sis. Isa lang. Mahinang sinampal niya naman ako sa pisngi. Tamang-tama lang para ma-realize kong hindi ako nananaginip. Sabi ko, kurot, hindi sampal. Next time, sumunod ka naman. Follow the instructions, ganun. Pero truth ba to? Sa bahay niya ako magtatrabaho? Napahawak ako sa aking bibig at impit na napasigaw. Sir, landain niyo na rin po ako. Aararuhin ang dapat araruhin. Was sa akin ang EDSA. Nababaliw na nga yata ako pero nadagdagan ng wamport ang pagiging slight maharot ko. Sorry, inay. Itay, maharot sa Diyos ang panganay. Hayop ka? May pagalit-galit ka pa kay Sir Cart. Pagkatapos, gusto mo pang magpaaralan ng EDSA mo? Sabi nito sabay hampas sa balikat ko. Huli na nang ma-realize ko ang mga sinabi ko kanina. De puta, nasakpan gid ko. Sobrang slight maharot ka kasi, Ligaya. Ayan tuloy. Ano na naman ang irarason mo, ha? Tangangers? Ha? Anong araro ka dyan? Pagdadanay ko. Puta. Huli pero di kulong na nga ako eh. I'm guilty, attorney. Sorry. Deny pa, sis. Huli ka na nga eh. Huwag ka mag-alala. Support kitang landiin si sir. Mas bet kita para kay Sir Cart kaysa dun sa bakitang nasa HR department. Saad niya na nakapagpangiti sa akin. Talaga lang ha? Oo na. Crush ko na si sir. At may plano akong haratin siya pero natatakot ako. Baka masigawan lang ako lagi niyan. Nako, sa ganda mong girl di pa maaakit si sir? No way. Magsuot ka ng tibak panty sa harapan niya.
Tingnan natin kung di ka pasan ka ba niyan. Wasak Ed sa panigurado. Lente. So in panty lang meron ako, matibay garter nun, no? Sponsor kita? Wala akong pera. Sponsoran mo ko. Ikaw ang nagsuggest niyan. Nangingiting sabi ko sa kanya. Kumunot naman ang noon niya sa sinabi ko. Minsan lang akong bumili ng panty kasi kapos sa pera eh. Ngunit sinisigurado ka namang matibay na lalo na yung garter. Kuripot nito. Eh di sa unang sweldo mo, ikaw bumili? May pinagagastosan ako, no? Yung anak ng kapatid kong iniwan sa akin. Ikaw, single ka naman kaya wag ka na magpakakuripot. Kahit 3 pirasong tibak lamang para sa uplan akitin si sir. Nito. Ewan ko sa'yo. Ikaw to nagsuggest na magtibak. Pagkatapos ayoko mag-sponsoran. Kakalain sang batasan mo, ha? Tinignan naman ako nito na para nakikita ng multo. Gulat ka, girl? Tide? Gulat ka, no? Ilong ka girl? Gulat masigaw nito, ani mo hindi makapaniwala. Oo, bakit? Baka hindi ka sa akin ginahambal? Ay, uod eh. Ilongga ako. Pure gid ni halin ko sa Iloilo. Kung kanina siya ang nagulat. Ngayon ako naman. Aba, hindi mo lang ako na-inform. Ilongga din pala ite. Waay kagid naghambal. Tapungulon ta kakaron. Effort pa ako sa pagtatagalog. Kaya naman pala, simula na makausap kita, iba din ang tono ng pagtatagalog mo. Ani ko sa kanya. Truth. Kanina ko pa napansin ang pagtatagalog niya. Medyo matigas din ang pagkakabig ka sa mga Tagalog words. Nung una, hirap na rin ako ayusin ang pagtatagalog ko. Pero pag nagtagal ka na, masasanay ka na. Mag-i-improve din. Oo nga eh. Napabuntong hininga ko. Wait nga, anong oras na ba? Tanong ko. Malapit na mag 5 p.m. Tara na. Gisingin na natin yung iba para makapagsimula na sila maglinis. Malapit na mag-out yung mga nag-o-opisina. Kailangan nila maglinis sa maaga kasi hindi sila stay-in dito. Pwede pala mag-stay-in dito. Sana pala nag-stay-in na lang din ako. Pero ililipat din naman ako dahil sa bahay na raw ako ni Sir Kurt muna. Ini-imagine ko pa nga lang na sa bahay niya ako magtatrabaho ng 1 buwan. Feeling ko mahimatay na ako sa kilig. Akalain mo yun? Punishment daw pero gustong gusto ko. Napabunghalit ako ng tawa sa aking isip. Oo, pwede. Pero hindi ako nag-stay-in kasi wala akong kasamang ampon kong anak ng ate ko. Napatango ako sa kanya. Ginising na namin ibang kasamahan namin para makapaglinis na sa mga assigned area nila. Ako naman pumunta na sa top floor para makapagsimula na rin maglinis ng opisina ni Sir. Pagpasok ko sa opisina ni Sir, wala nang tao sa loob. Nakauwi na siguro si Sir. Buti naman kung ganun. Baka hindi ko kasi makontrol ng sarili ko at ma-rape na ni Sir ng tuluyan. Saktong 6:00 na natapos ako maglinis ng buong opisina. Kasalukuyan mong ako nagliligpit ng mga ginamit kong panlinis. Napagod ako masyado sa lawak ng opisinang ito. Diyos ko, nagugutom na rin ako. Umupo ako sa gray na sofa rito sa opisina ni Sir Cart. Magpapahinga muna ako saglit. Pagkaupo ko, ramdam ko ang paglubog ng pitan ko sa opisina. Sobrang lambot, sarap humiga. Naisipan kong humiga muna dahil sobrang pagod na talaga ako. Ipinikit ko ang mata ko at agad ako nakaramdam ng antok. Unang araw pa lang ng trabaho, ganito na agad ako. Siguro hindi pa ako sanay. Nanatili ako nakapikit. Nang may maramdaman akong hangin na dumadampi sa aking mukha, aircon siguro. Nilalamig na rin kasi ako eh. Ang lakas ng aircon dito sa opisina ni Sir. May gani di man siya. Ginapanuhot din no? Hindi ko na malay nakatulog na pala ako dahil sa sobrang pagod at komportable ng hinihigaan ko. Naalimpungatan ako na maramdaman ang malambot at dumadampi sa aking leeg. Iminulat ko ang mata ko na nakitang isang lalaking nakayoko sa may leeg ko habang marahang hinahalik-halikan ako. Naitulak ko naman agad kung sino iyon at dalidaling umupo ng maayos sa sofa. Nagulantang ako na makilala ko sino yon. Si Sir Cart. Halatang laseng dahil sa mukha nitong namumula at namumungay na mata. Why did you push me? Pagalit na sigaw niya. Anong why did you push me, sir? Dapat nga ako magtatanong yan sa'yo eh. Anong ginagawa mo sa akin, ha? Pinagsasamantalahan mo ko habang natutulog ako? Sigaw ko pabalik sa kanya. Dapat kasi sir gising ako, hindi yung tulog. Unfair ha? Paano ko naman mai-enjoy yun? Shit, my head hurts. Sabi nito sabay hawak sa ulo niya. Napalakas yata talaga ang pagtulak ko dahil napahiga ito sa sahig
at bumunggo sa center table ang ulo niya. Agad ko naman siyang dinilohan para maupo sa sofa. Nang nakaupo na siya, agad itong sumandal saka pumikit. Bakit ba naglasing to? Paano kayo makakauwi niyan, sir? Bakit ba naglasing to? Paano kayo makakauwi niyan, sir? Wala po mag-aasikaso sa rito. Uuwi na po ako. Napatingin ako sa wall clock ng opisina niya. 7:14 PM na. Kailangan ko na talagang umuwi. Baka nag-aalala na si Auntie Linda. Hindi ka uuwi ngayon. Tamad na anitong nakapikit pa rin ang mga mata. Anong hindi uuwi, sir? Papagalitan ako ng auntie ko. Hindi pwede, sir. Gustuhin ko mang para libre alagaan ko ngayon si sir. Chancing, pero hindi naman pwede. Ayoko mag-alala si na auntie. Tawagan mo na lang sila na hindi ka makakauwi. Sabahan mo muna ako rito. Iinom pa ako mamaya. Hindi ko pa naubos yung iniinom ko sa loob. Aniya sabay turo sa pinto ng kwarto niya. Ha? Diyan pala siya galing? Akala ko ba nakauwi na siya? Ay, sir naman eh. Dapat may OTP din ako nito ha? Sabi ko sabay kuha ng cellphone sa bulsa ko. Tinawagan ko agad si Ken para magpaalam sa kanila na hindi ako makakauwi ngayon dahil nambitan ako ng kasama ko may birthday at dito ako matutulog sa maintenance quarter. Pumayag naman sila kaya agad kong pinatay ang tawag at bumalik na sa loob ng opisina ni sir. Naabutan ko siya tulog na roon. Pinagmasdan kong maamong mukha nito. Ang amo na mukha kapag tulog pero demonyo kapag gising. Sobrang kinis na mukha niya na tipong wala ka makikitang pores. Alagang-alaga ang skin. Sana all. Matangos ang ilong niya at mahabang pilik mata na binigayan din na medyo makapal na kilay. Ang labi niya mapula-pula na ang sarap halikan. Diyos ko, grabe basin matintal ko sa ni Marip kunin wala sa oras. Bigla itong nagmulat ng mga mata niya. Kaya nabutan niya akong titig na titig sa mukha niya. Naku, nahuli pa ako eh. Tinitigan ako nito sa mata. Mga titig na parang nangaakit. Nagulat ako nang bigla niya akong hawakan sa pulsuhan ko. Tsaka ako hinila pa upo sa kandungan niya. Sir! Gulat na sigaw ko. Shhh! Sabi nito sabay hawak sa bewang ko at inayos ang pagkakaupo ko sa kandungan niya. Medyo nalalaswan ako sa posisyon naming dalawa. Diyos mother namin to friend! Napapagitnaan ng dalawang hita ko mga hita niya. Dahil ang pagkakaupo ko'y nakapaharap sa kanya. Ang awkward. Inilapit ito sa may leeg ko ang mukha niya, saka inamoy-amoy na tila vampira. Kagatin mo ko. Share? Charot. Ang slight malandi mo ligaya. Ang masyadong pagmahinhin ang pangalan mo, pero ikaw isang malaking slight maharot. Naku, ano ba sir? Teka nga. Sabi ko sabay tulak sa kanya at sinubukan umalis sa pagkakakandong sa mga hita niya. Ngunit bigo ako dahil sa higpit ng hawak ito sa bewang ko. Don't move. Inawakan pa nito ang bato ko gamit ang kanan niyang kamay, tsaka ako maaring hinalikan sa labi. Nanigas ako sa sobrang gulat. Nalalasahan kong ininom niya kanina. Tila nalalasing din ako sa lasa ng labi niya na may halong alak. OMG, hindi pa nga ako nagtibak na akit ka na sir. Mawawasak na ba ang EDSA? Excited much. Ano kaya ang mangyayari sa hindi inaasang tagpo sa pagitan ni Cart at Ligaya? Sino ang mga taong makikita nila na lubhang ikakagulat ang dalawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.